Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban ho kay Vice President Sara Duterte sa Senado, ay wala pa rin umanong ebidensya na nagpapatunay na nakinabang ang pangalawang Pangulo sa confidential funds ng kanyang tanggapan at maging ng Department of Education. Yan ang lumutang sa pagtatanong ni Senator Judge J.V. Ejercito sa testigo ng prosecution panel na si dating Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil, subalit bilang hepe ng ahensya, accountable officer pa rin daw si Vice President Sara Duterte. Samantala, kapwa naman kinatigan ng impeachment court at ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang pananatili ni Defense Spokesperson at Defense Counsel Attorney Michael Poa sa impeachment trial na isinasangkot din sa issue ng confidential funds. Report mula kay Eden Santos. Wala umanong ebidensya na direktang nakinabang sa confidential funds si Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni Senator Judge J.V. Ejercito, ay inamin mismo ito ng testigo ng prosecution panel na si dating COA State Auditor Roderick Wamil. Doon sa course ng iyong audit, Mr. Attorney Wamil, did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that. Sa issue ng Audit Observation Memorandum at Notice of Suspension ay inamin din ng testigo na maaari pa itong iakyat sa Korte Suprema. At doon sa AOM, pati sa suspension, gano'n na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsipikado, huwad? Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor. Sinabi ba doon na falsipikado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga? Wala pong ganong findings, Your Honor. Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba? Since what it is compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings po. Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA. Di ba? Yes po. Tama. Dahil nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi? Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad. Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct? With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for... Attorney Wamil, listen to the question, please. Okay, It is, Your Honor. unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct? Yung decision po, final na, Your Honor. Kasi In-appeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. Wala namang nakita na conflict of interest ang Senate Impeachment Court sa panig ni lead spokesperson at Defense Counsel Attorney Michael Poa. Kinwestiyon kasi ni Senator Judge Rafi Tulfo sa kanyang point of order ang pagiging bahagi ng defense panel ni Poa sa kabila ng testimonya ng prosecution witness na kasama ito sa humiling na mag-issue ng audit query sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Now, hindi mo pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent
dito ngayon sa natin, pinag-uusapang confidential funds when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. What do you think, Mr. Presiding Officer? The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case, and in fact is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case. Okay, I rest my case, Mr. Presiding Officer. Suportado rin ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang sagot ni Escudero. Anya, iba ang personality ni Poa sa impeachment trial bilang abogado ni VP Sara. Malinaw din umano ang sinabi ng presiding officer na hindi naman respondent sa kaso ang abogado. It's very clear. I respect the decision and very clear ang decision. There is no conflict of interest of Attorney Poa. Ngiti naman ang naging tugon ni Poa sa tanong ng mga media. Nasagot na anya ito ng presiding officer. It wasn't a position of conflict of interest. I wanted to, say my piece on the context of that meeting para naman hindi na-insinuate na may parang mali doon na ginawa ko or ng anyone or ng OVP in that aspect. No? And, in fact, Senator Judge Joel Villanueva even already helped me with that. Diba? Tinanong niya yung witness kung may legal ba doon. And the witness said, di po, kasi kahit po yung mga ahensya, kinakausap din po kami. So, there was no need to expound on that. I really felt the need to because I was alluded to, I think twice, plus yung mga nakikita ko sa SOCMED, alam nyo naman, diba? So I just wanted to clear the issue para naman wala tayo, hindi nami-mislead yung mga kababayan natin doon sa essence ng ganung meeting at para mabigyan natin ng konteksto. But, nagsabi na naman ang presiding officer na hindi na kailangan na magsalita pa ako ukol doon, and of course, Senator Joel also already clarified that matter. So at least that matter has been put to rest. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.